Sige, tayo pong lahat ay manalangin. Purihin ka, Ama, sa magandang umaga pinagkaloob mo sa bawat isa. Na muli kaming dumako sa iyong trono ng biyaya upang pasalamatan ka sa mga bagay na ginawa mo sa amin sa mga kalipas ng oras at panahon. At patuloy namin inanyayahan ang kapangyarihan ng Espiritu ng Santo na siyang magpuno sa lugar na ito, punuin ang lugar na ito, saturate this place, O God, maging ang aming mga puso kaisipan na ikaw lamang, ang Panginoong Hesus lamang may taas sa aming mga buhay. Salamat, Ama, at pinupuri namin ang iyong kadakilaan sa mga ginawa mo sa mga nakalipas na oras, araw at panahon. Salamat, Ama, inaangkin namin ang katagumpayan mo sa aming gagawin mula sa pag-awitan hanggang sa pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Ang kapurihan ay binabalik lamang namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So, purihin ng Panginoon na magandang umaga sa Burning Bush, Abu Dhabi, at saka sa Divine Word of God Christian Church. At tayo ay umpisa na sa pagpupuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Tayo naman ay dadako sa
umagang ito sa pagpupuri sa Kanya sa pamamagitan ng mga salita. Purihin ang Panginoon. At hallelujah. At isang magandang pagpapalang umaga pong muli sa lahat, sa Burning Bush Church sa Abu Dhabi at sa Divine Word of God Christian Church sa Manila. At ganoon din sa mga naririto ngayon. At purihin ang Panginoon. Maging sa makakapakinig, lahat na makakapakinig po ng mensaheng ito. Magandang umaga po sa inyong lahat at samahan po tayo ng ating makapangyarihan Diyos sa ating gagawing pagsamba sa Kanya sa umagang ito. Hallelujah! So, punta na po tayo sa teksto sa ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito. Makibukas po kayo sa akin sa Galatians chapter 5, verse 16 to 26. Alam ko, paborito nyo lahat ito at ito yung ating pag-aaralan ngayon. Galatians chapter 5, verse 16 to 26. At babasahin ko na. Sa verse 16, magmula tayo sa verse 16, kaya mamuhay kayo ng ayon sa nais ng banal na Espiritu para hindi ninyo mapagbigyan ang pagnanasa ng laman, sapagkat ang ninanasa ng laman ay laban sa nais ng Espiritu, at ang nais ng Espiritu ay laban sa ninanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang gusto ninyong gawin. Verse 18, ngunit, kung nagpapasakop na kayo sa banal na Espiritu, hindi na kayo sakop ng kautusan. Ang mga taong sumusunod sa ninanasan ng laman ay makikilala sa gawa nila, sexual na imoralidad, kalaswaan, kahalayan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pagkukulang, pagkapuot, pag-aaway-away, pagkasakim, pagkagalit, pagkawatak-watak, pagkahati-hati, pagkainggit, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan at iba pang kasamaan. Binabalaan ko kayo tulad ng ginawa ko na noon. Ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi na natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Ipinako na ng mga nakay Kristo ang pagnanasa at masasamang hangarin ng kanilang laman doon sa cross. At dahil nga namumuhay na tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, magpapatuloy na tayo sa patnubay nito. Huwag tayong maging mapagmataas, huwag nating galitin ang ating kapwa, at iwasan ang inggitan. Hallelujah! So, nabasa po natin ang salita ng Panginoon at purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. At ang title po ng ating mensahe sa ngayong umaga, Walk by the Spirit. So, walk by the Spirit. Ang tema po ay why? Walk by the Spirit. Ito ay pangalawang mensahe natin patungkol sa Holy Spirit. Last week, ang mensahe ay patungkol sa what does it mean to be filled with the Holy Spirit. Ngayon naman ay why walk by the Spirit? Bakit kailangan natin ang lumakad ayon sa nais ng Espiritu? Bakit nga ba? Sa buhay ng isang Kristiyano ay may dalawang force ang kumikilos, the force of the Spirit of God and the force of the flesh. Itong force of the flesh ay yung mga natitira pa sa ating lumang pagkatao na hindi pa natin totally na isusuko sa Panginoon. Kung pananampalatayanan natin ang nasabi sa Romans chapter 6, verse 6 to 7, dapat patay na sa isang Kristiyano ang luma niyang pagkatao dahil ito ay naipako na sa cross kasama ni Kristo. Namatay na dapat ito at wala nang kapangyarihan sa buhay ng isang Kristiyano. Kaso may mga Kristiyano pang
hindi pa talaga na isusuko ng buong buo ang kanilang buhay sa Panginoon. Kaya may natitira pang lumang pagkatao sa kanila at ito ang ginagamit ng kaaway para patuloy na alipinin sila. Ang tawag dito ay tinatawag na foothold or access or entry point of contact ng dyablo para makakilos pa siya sa buhay ng isang Kristiyano. Ang force naman ng Spirit of God ay pumasok sa buhay natin nung manampalataya tayo sa Panginoong Hesus at nung inimbitahan natin siyang pumasok sa buhay natin. Ngunit nung pumasok siya, may unresurrected fleshly desires pa na naiwan sa ating lumang pagkatao na nagiging point of contact ng spirit of the secular world. Hindi lahat ay namatay, kaya ang nangyari, nagkaroon ng tag-upar sa loob ng ating katawan. Nakatira sila sa isang katawan pero magkaiba ang kanilang gusto, magkaiba ang kanilang kalikasan. Ang Espiritu ng Diyos ay Christ-centered, samantala ang ating lumang pagkatao ay self-centered or makasarili. Kung sino ang mas malakas sa kanila, kung sino ang binibigyan natin ng importansya at sinusunod, siya ang nagmamaniobra sa ating buhay. Parang yung dalawang leon na pinatira natin sa ating buhay, kung sino ang siyang pinakain natin ng masarap, siya rin ang lulusog at magiging powerful sa buhay natin. Hallelujah. Kaya, nasabi ito ni Pablo sa atin, mamuhay tayo ayon sa nasa ng Espiritu dahil may iba pang puwersa na kumikilo sa ating katawan. Na pag hindi tayo maging matalino sa ating pamumuhay, baka pulutin tayo sa kung saan-saan, baka pulutin tayo sa kangkungan. So, ayon sa ating tema, why walk by the Spirit? Bakit kailangan nating lumakad ayon sa nasa ng Espiritu? Unang puntos po, walking by the Spirit enables us to overcome the flesh. Walking by the Spirit enables us to overcome the flesh. Verse 16, verse 19 to 21. Ang pamumuhay ayon sa Espiritu ay magbibigay daan sa atin upang daigin ang mga gawa ng laman. Verse 16, kaya mamuhay kayo ng ayon sa nais ng banal na Espiritu para hindi ninyo mapagbigyan ang pagnanasa ng laman. Ang mga taong sumusunod sa ninanasa ng laman ay makikilala sa gawa nila, sexual na imoralidad, kalaswaan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkaaway-away, pagkasakim, pagkagalit, pagkawatak-watak, pagkahati-hati, pagkainggit, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan at iba pang kasamaan. Binabalaan ko kayo tulad ng ginawa ko na noon. Ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. So point A, what are the desires of the flesh? Verse 19 to 21, ano ba ang mga gawa ng laman? Immorality, which is a sexual na immoralidad. Impurity, which is kalaswaan. Ano pa? Sensuality, kahalayan. Ang sexual na immoralidad, kalaswaan at kahalayan ay parang magkakapatid lang sila. Patungkol sila sa tatlong sensual sin. May mga Kristiyano pa rin nakakagawa nito, kagaya ng sinampol ko sa inyo last week na kaibigan ko na matapang na nangangaral ng salita ng Diyos, pero bandang huli, nahulog pa rin sa kasalanan ito. Immorality, kasama na ang kalaswaan at kahalayan. Number 4, idolatry, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang Diyos-Diyosan ay ang mga maliliit na Diyos na ipinapalit natin sa tunay na Diyos. Ano mga ito? Trabaho, pamilya, sarili. Hindi masama ang magtrabaho, pero kung ito ay mas inuuna mo kaysa pagsamba sa Diyos, ito ay magiging Diyos-Diyosan mo sa buhay mo. Halimbawa, inuutos ng Diyos na magsimba ka, magsamba tuwing linggo, pero ayaw mo. Mas gusto mo pang tumambay ng bahay o makipag-inuman sa kaibigan. Ang sarili mo ang naging Diyos-Diyosan ng buhay mo. Anumang bagay na inuuna natin bago ang Diyos ay nagiging Diyos-Diyosan natin. At galit ang Panginoon sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kasi ito yung inuuna. So, ibig sabihin, kung yan ang inuuna mo, mas yan ang sinasamba mo kasi hindi mo siya maiwasan. Control. We are under control by the
flesh, the desires of the flesh. Anong pinakamahalagang utos ng Diyos sa tao? Yun sa Matthew chapter 22 verse 37 to 38, sabi ng Panginoong Jesus doon, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. So, number 5, yung mga under ng kasalanan. Sorcery, pangkukulam. Yung pang-anim, enmities, pagkapuot. May mga Kristiyano pa rin ngayon na napupuot sa away. Ayaw nilang sundin ang utos ng Diyos sa Matthew chapter 5, 44 to 45. Na mahalin mo ang iyong kaaway. Verse 44, ngunit sinabi ko sa inyo na mahalin ninyo ang iyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Verse 45, kung gagawin ninyo ito, magiging tunay na anak kayo ng iyong amang nasa langit. So, mahirap, kaya lagi ko ito sinasample na ang practice nito sa inyong kapartner sa buhay mismo. Mag-away na lang kayo lagi para doon mo makikita. Ibig sabihin, ang point ko doon ay siyempre may pagkakataon na hindi maiwasan na nag-aaway ang mag-asawa. Pero kaya nga binibigyan tayo ng instruction ng scripture na mahalin mo ang iyong kaaway at ipanalangin mo sila. So ay lalo na pagdating dun sa ibang tao, mas titindi ang ating galit. Pero pag ang naging behavior ng isang tao ay tuwing may nakakaaway tayo, pinagpipray mo sila, hindi ka na maapektuhan tulad ng mga nakaraan. Kasi ang pananaw natin ay lalo tayong pupunta sa Panginoon at pinapanalangin sila. Kumbaga dapat nga maawa pa tayo sa taong gano'n kasi kulang ang kanilang kaalaman o hindi nila alam kung paano kilalanin ang ating Panginoon. So praise God. At marami pa, ando doon yung strife, pag-aaway-away, ando doon yung jealousy, pagkasakim, outburst of anger, pagkagalit, andun disputes, makasarili, dissensions, pagkawatak-watak, faction, pagkahati-hati, envying, pagkainggit, drunkenness, paglalasing. So napakadami nito hanggang 14 na klase ng mga dapat natin alisin. Ito pa may dagdag pa 15, carousing, pagkahilig sa kalayawan, 16 other things like the above at iba pang kasamaan. So sa madaling sabi, napakadami ng mga bagay na yan na laging against God. So kaya nga doon sa dami na binanggit diyan sa verses na yan, mapapansin po natin, ito ba, unti-unti ba, o ito ba'y naalis na? Tingin ko hindi. Andiyan sila. Parang itong sakit na diabetic na nanyu-neutralize mo lang, pero hindi mo totally na tatanggal, napapatay. Kaya nga, anong sabi ng Panginoon doon? Dapat patayin ang hilig ng laman. Patay pero nandyan. Kaya ngayon, wag mong buhayin. So tayo rin ang may kapangyarihan kung gusto mong buhayin yung pinatay na bagay sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Bakit ka mo? Kasi ikaw din ay may control. Pwede mo siyang hayaan na mangibabaw sa buhay mo at pwede mo naman wag hayaan na mangibabaw. At pwede mong payagan, sabi nga ng allow the flow or the work of the Holy Spirit sa buhay mo at put off the work of the flesh. So, patayin ang gawa ng laman. So, every time na magre-resurrect siya, dapat pinapatay po natin to. At ang hinahayaan natin na mangibabaw, manguna sa buhay natin, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. So, hindi ko na ipapaliwanag ang iba pa dyan, ang bawat isa, kasi napakahaba. Madali namang unawaan ito. So, itong mga nasa laman na nagdadala sa atin sa kapahamakan, kailangan talaga dapat putulin at iwasan ito. So, point A, what are the characteristics of the flesh? The flesh is in the sin nature of a man that was inherited from Adam and Eve. So, ito yung mga nung una pa, yung kumbaga dumadaloy from generations to generations. Ito yung makasalanang kalikasan ng tao na minana natin kay Eva at Adan. At ito rin yung naranasan ni Pablo na makikita natin sa Romans chapter 7 verse 15 to 20.
Sabi doon sa 15, hindi ko maintindihan ang aking sarili dahil ang mabubuting bagay na gusto kong gawin ay hindi ko magawa. Pero ang mga bagay na ayaw kong gawin, ang siya kong ginagawa. So naranasan po ni Paul to. At kung ayaw ko ang mga ginagawa kong masama, ibig sabihin nito ay sumasang-ayon ako na tama nga ang sinabi ng kautusan. Sa verse 17, kaya hindi talaga ako ang gumagawa ng masama, kundi ang kasalanang likas sa akin. Alam kong walang mabuti sa akin. Ang tinutukoy ko ay ang makasalanan kong pagkatao. Dahil kahit gusto kong gumawa ng mabuti, hindi ko ito magawa. Dahil dito, ang mabubuting bagay na gusto kong gawin ay hindi ko magawa. Pero ang mga bagay na kinasusuklaman kong gawin, ang siya kong ginagawa. Sa verse 20, kung ginagawa ko man ang ayaw kong gawin, hindi na ako ang talagang gumagawa nito, kundi ang kasalanan likas sa akin. Likas sa laman ang magkasala dahil yun ang kanyang nature o kalikasan. So, kaya mapapansin natin, kahit na sa pagpapatuloy natin na pagbubulay-bulay ng kanyang salita, talagang ang isip natin, kung doon lang nakatuon, hindi magra-rise up yung mga bagay na work of the flesh, yung pagkilos ng laman. Kasi hindi mo siya nabibigyan ng attention, hindi mo siya napapayagan. Kumbaga totally, every time na doon tayo nakatutok sa Panginoon, sa salita ng Diyos, putol ang connection natin doon sa kalikasan o sa ninanais ng laman. Kaya hindi siya napapayagan. Kumbaga, o diyan ka muna, hindi ka pwedeng gumalaw. Kumbaga, sinarahan natin siya, ilinak natin siya, linakdown natin, kaya hindi ngayon siya makakilos sa ating buhay. Ang hinahayaan natin na makakilos ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Pero oras na binaling mo ang attention mo doon sa gawa ng laman, sigurado, ibig sabihin nun, binuksan mo siya na, okay, pwede ka nang umiksi na sa aking buhay. Kaya siya naman ngayon ang kukontrol sa buhay natin. So, anong kailangan? Every time na sasagi sa isipan natin ang mga bagay na yan, kailangan antimano kagad, putol, at antimano kagad, hingi ng kalakasan mula sa Panginoon na ang Espiritu ng Diyos ang siyang mag-empower sa atin para iwasan yung mga bagay na yan, nagawa ng laman. Kasi kahit na sinong matatagal nang lingkod ng Panginoon, pag pinutol niya ang atensyon niya sa Panginoon at doon niya ibinaling sa gawa ng laman, sigurado mabibitag siya ng kaaway. Yun po ang, kumbaga yung naiwan pa na sin nature sa ating buhay, ay yan ang point of contact niya. Na anytime, kumbaga yan ang access niya doon. At kahit maliit na bagay na kaya niyang umaccess doon, nakapasok pa rin siya sa ating buhay. Kaya, ano nangyayari? Kalaunan, kumbaga patuloy na silang pumupunta doon para pag sila'y nakabuo na ng malakas na pwersa, bigla ka na lang gugulatin, di mo na malayan, wala ka na doon sa dati mong makadiyos na buhay, kundi di mo pala alam ay nasa kasamaan ka na. At magugulat, mabubuksan na lang ang kaisipan natin, nandoon na tayo sa teritoryo ng Diablo. Ihalimbawa natin sa baboy ang ating lumang pagkatao. Ang baboy, paliguan mo man at sabihin ng sabunin ng pinakamahal na shampoo or ano pa mang mga bagay dyan, na mga bagong pinakatoplas ngayon na para malinis ang isang bagay. Pag nakakita yan ng putik o lublob, pupunta yan. Dahil gustong-gusto niyang magtampisaw sa putikan. Ganyan ang ating lumang pagkatao. Likas na makasalanan. Yun ang sinasabi ko kanina. Na pag oras binigyan mo siya ng pagkakataon sa isip mo, sigurado, hahanapin niya yan. Kasi yan na ang hilig niya eh. Gusto mo mang gumawa ng mabuti, hindi mo magawa. Ngunit ang mga bagay na kinasusuklaman mo, ang siya mong ginagawa. Kasi nga, gumagawa ka na ng mabuti pero ang isip mo ay naiiwan naman doon. Hahatakin ka talaga. Yan lang naman ang sikreto dyan eh. Once na nagpapatuloy ka sa iyong ginagawa pero ang isip mo ay nakalink pa rin siya doon, hindi mo talaga mabibitawan ang bagay na yan. Kasi, kumbaga, siya pa rin ay binibigyan mong pagkakataon. Yun yung sinabi nga natin na pag inuna mo ang bagay ay hindi ang Panginoon,
sinasamba mo na yung Diyos na yon, yung Diyos-Diyosa na yon. At yan, nagiging Diyos-Diyosa yung gawa ng laman, yung work of the flesh. Kasi nagpapaalipin ka sa Kanya. Sinasamba mo siya. Nagpapaalipin ka. Kaya nakokontrol ka na. Kaya nga, ang tinuturo dito, huwag kang padadaig doon sa mga Diyos-Diyosan kahit na yung hilig ng, ang nabanggit kanina, ay yung trabaho, o yung asawa, o anumang bagay na inuuna mo, mas higit doon sa Panginoon, ay maghahantong talaga sa kapahamakan yan. Kasi, ano yan, kumbaga pinapraktis ka na iwanan mo ang Panginoon, huwag mo nang bigyan ng prioridad yan. Ito, bigyan kita ng ganito, tatanggapin mo. Bigyan kita ng ganito, tinatapat sa atin yan na dapat tayo ay mas prioridad ng Panginoon sa ating buhay. Kaso nga, bibigyan ka ng pang-akit para malito ka, mawala ang iyong attention sa Panginoon, kundi sa bagay na yon. Pero di natin alam ng bagay na yon, yun ang pinakapain ng kaaway sa ating buhay. So, second characteristic of the flesh set its desire against the spirit. Ang ninanasan ng laman ay laban sa espiritu. Verse 17, sapagkat ang ninanasan ng laman ay laban sa nais ng espiritu at ang nais ng espiritu ay laban sa ninanasan ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang gusto ninyong gawin. Sampul ulit natin dito ay yung naranasan ni Pablo. Gusto niyang gumawa ng mabuti pero ang masama ang nagagawa niya. Makikita natin na ang ninanasan ng laman ay laban sa nasa ng espiritu. Yun yung sinasabi ko, pag oras ng attention mo ay ibinaling mo sa mga gawa ng laman, kahit hindi mo ginagawa yan, dahil antimano, sabi ko nga, lagi, itong katawan na ito, ang nature niyan ay tagalupa. Kaya talagang hinahanap-hanap niya yan, kasi nakasanayan na yan eh. Ngayon, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya, tinuturuan tayo na mabaling ang ating attention sa Kanya. Subalit ang tao ay mas pinipili ang hilig ng laman. Ayaw sa ninanais ng Diyos para sa magandang kinabukasan o sa buhay na walang hanggan. So, ang pangatlong characteristics of the flesh will not inherit the kingdom of God. Yun naman ang mabigat dito. Verse 21b, ang namumuhay ayon sa nais ng laman ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. So, napakasakit. Ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Saan sila mapapabilang? Sa kaharian ng dyablo o ng demonyo. Siya mapapabilang. Pagdating ng paghuhukom, doon sila sa naglalagablab na asopre. Revelations 21:8 at saka sa Matthew 25:30, itapon siya sa kadiliman at dooy mananangis siya at mangangalit ang kanyang mga ngipin. So yun ang hahantungan po ng mga ayaw mag-aawat sa hilig ng laman. Ngayon, nakita na natin kung ano ang katangian ng flesh o laman, kung ano ang kahihinatnan ng buhay natin kung magpapatuloy tayo sa pagpapalipin sa Kanya. Kahihintulutan pa ba nating patuloy niya tayong alipinin? Dapat hindi na. Dapat maging matalino tayo sa pagpili, kagaya ng ating mga nakaraang pag-aaral, na maging matalino tayo sa ating mga pagpili at pagdidesisyon sa buhay. Kasi siyempre, una pa naman yan, that is, kumbaga, bibigyan ka ng offer. Dalawa. Offer sa spiritual na buhay, offer sa fleshly na buhay. Sa flesh desire or sa spiritual desire. So, dapat matalino ka doon. Alin bang gusto mong piliin? Pero minsan, malakas ang hatak ng flesh kasi lamang siya tagalupa siya Pero kung ikaw ay matalino, kahit na nandito ka sa lupa, pipiliin mo yung pinaka-the best sa lahat. So, dapat matalino tayo sa ating mga pagpipili at pagdidesisyon sa buhay. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Pero paano ka makakaalis sa pagkalipin sa laman? Kagaya ng experience ni Pablo. Gusto niyang gumawa ng mabuti pero hindi niya magawa. Naalipin siya ng kasalanan. Ito yung ating susunod na puntos. Pangalawang puntos, why walk by the Spirit? Walking by the Spirit enables us to be dead to sin through faith in Christ Jesus. Walking by the Spirit enables us to be dead to sin
through faith in Christ Jesus. Verse 24, ang pamumuhay ayon sa nais ng Espiritu ay magbibigay daan sa atin upang mamatay sa kasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesus. Verse 24, ipinako na ng mga nakay Kristo ang pagnanasa at masasamang hangarin ng kanilang laman doon sa cross. So, ipinako na. Pero literally, makikita mo, kaya nga sabi ko kanina, ipinako na. So, sa pamamagitan ng ating pag-iisip, ipinako na. Kaya dapat wag mo nang tanggalin pa siya doon sa pagkapako. Kasi tayo kasi may desisyon. Pwedeng baliwalain natin yung mga bagay na yan at manahan pa rin tayo doon sa kasalanan. Pero kung tayo ay sumunod sa kalooban ng Panginoon, doon sabi ko nga kanina, ang Panginoong Hesus lamang ang makakapag-salba sa atin sa kalagayan ng ganon. So point A, Jesus died for our old self. So kaya nga, ibinigay ng Ama ang Panginoong Hesus para tubusin tayo sa kasalanan. At napakatindi ng pangtubo sa atin, binuwis ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay para lang hindi na tayo maalipin ng kasalanan. So makikita din natin ito sa Romans chapter 6 verse 7. Romans chapter 6 verse 6 to 7. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa cross kasama ni Jesus upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Verse 7, sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. So, ando doon po, napakadaming paliwanag ng scriptures na magbibigay sa atin ng lakas upang maiwasan natin ang mga makasalanang buhay dito sa mundong ibabaw. Ang daming paalala, kaso nga, kung hindi po natin tinutuklas ang salita ng Panginoon, paano natin maiintindihan at paano natin nalaman na yung pala na ipako na. Kaso, tayo naman ay patuloy na hinahalukay natin ang mga bagay na yon. So, dapat itong sinabi sa verses na ito ay dapat patunayan natin na sa buhay natin na talagang hindi na dapat mag-rise up yung mga kasalanan na yan, yung gawa ng laman. Kasi po ay wala na. Kumbaga, pinutol na sa ating buhay yan. Ang connection, pinutol na. Kaya wag na natin i-reconnect. So, kumbaga, panampalatayan natin ang ginawa ni Jesus sa cross. Nung siya ay pinako sa cross, kasama niyang naipako ang ating lumang pagkatao. Kaya wala na itong kapangyarihan sa buhay natin upang tayo ay alipinin pa. Patay na siya. Ayon nga sa sinabi sa verse 17 ng binasa natin, sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasamaan. So, kumbaga inalis ka na doon. Kung dati ay nakatali ka sa kasalanan yan, nung tinanggal ka na sa pagkakatali, binigyan ka na ng kalayaan na dapat wag mo nang ulit tularan yung mga bagay na nakatali sa iyo noong mga nakaraang panahon. Kasama ka na dito sa buhay na ipinangako ng Panginoong Hesus. Huwag ka nang babalik. Ano ang pasasalamat ni Pablo doon sa karanasan niya sa pag-alipin ng laman sa buhay niya? Sa Romans chapter 7, 24 to 25, kawawa naman ako. Sino ang magliligtas sa akin sa makasalanan kong pagkatao na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Sabi sa verse 25, salamat sa Diyos, siya ang magliligtas sa akin sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. So, walang ibang solusyon sa buhay ng isang tao para makawala o makaalis sa kontrol ng kasalanan. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus lamang. Siya ang makapangyarihan sa lahat na pumuputol sa mga gawa nating mga mali. Dahil ang ninanais ng Panginoon sa ating buhay ay tayo alisin doon sa kapahamakan sa magdudulot sa atin ng kamatayan at gusto niya mapabuti ang ating mga buhay. Kaya inaalis niya tayo doon at sa future, sabi nga niya, babalikan tayo upang dalhin tayo sa buhay na walang hanggan.
So dahil sa ginawa ni Jesus sa cross, napalaya si Pablo sa pagkaalipin sa kasalanan. So, kaya ipinaparating sa atin ang mga mensaheng ito para makita natin na ang solusyon lamang kung talaga yung sabi mo wala na talagang kumbaga addict ka na sa mga bagay na yon. Ang pagiging addict mo sa mga kasamaan, bakit hindi mo ilipat maging addict ka sa kapangyarihan at sa buhay ng ating Panginoong Hesus? Para mawala kung paano ka nagpapaalipin doon sa kasalanan. Bakit hindi ka ngayon, hindi mo ilipat yung pagkaalipin mo sa ating Panginoong Hesus? Nang sa gayon, mas maganda ang kahihinatnan ng ating buhay. Ganon din po tayo. Kung meron pa tayong natitira pang mga katangian ng lumang pagkatao na nakikita natin sa ating buhay, isuko na natin sa Diyos. Panampalatayaan na natin ang ginawa ni Jesus sa cross upang mapalaya na tayo sa paggagawa ng kasalanan. At maalis na yung foothold o point of entry ng kaaway sa buhay natin. At hindi na siya makakakilos pa o hindi na siya makakapag-access pa sa ating buhay. So, yun nga sinasabi ko kanina, na tayo pa rin ang magdidesisyon kung papayagan natin na makapasok yung kasalanan para alipinin tayo. So tayo pa rin ang may control. Pwede nating putulin na, kaya isurrender mo na yan. Yung isurrender mo na sa Panginoon lahat-lahat yan. Ibig sabihin, totally put off na sa iyo yan. Putol na. At ibigay mo ang Panginoon mo sa Panginoon. Bigay mo ang buhay mo pala sa Panginoon. Para nang sa gayon, wala nang control sa iyo yung gawa ng kaaway. Ngayon, ang isip, kasi yan ang point of entry, yan ang pothole, matinding pothole. Ang mind natin, ang pananaw natin, ang nakikita natin, at ang naririnig natin. Napakatindi yan. What does faith means? Ito po, faith is believing in God's promises, trusting in His faithfulness, and relying on God's character and faithfulness to God. Ang pananampalataya ay ang paniniwala sa Diyos bilang Diyos. Pagtitiwala sa kanyang katapatan sa pagtupad ng kanyang mga pangako. Sabi sa Hebrews 11:1, ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin at ito ay ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Pagkatapos na maranasan natin ang kalayaan sa mga ninanasan ng laman sa ating buhay dahil sa ating pananampalataya sa ginawa ng Panginoong Hesus sa cross ng Kalbaryo, anong susunod nating gagawin? Ang susunod naman nating gagawin at pag-aaralan ay ang pananatili sa Espiritu upang tayo ay makapamunga sa Espiritu. Sabi ng verse 25, at dahil nga namumuhay na tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, magpatuloy tayo sa patnubay nito. Ano ang nararanasan natin pag nanatili tayo sa Espiritu? Yan ang ating pangatlong punto. Why walk by the Spirit? Walking by the Spirit enables us to produce fruit. Verse 18, verse 22 and 23. Ang pamumuhay ayon sa nais ng Espiritu ay magbibigay daan sa atin upang makapamunga sa Espiritu. Ngunit, kung nagpasakop na kayo sa banal na Espiritu, sa verse 18 ng ating text, hindi na kayo sakop ng kautusan. Ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Huwag tayong magiging mapagmataas, huwag nating galitin ang ating kapwa at iwasan ang inggitan. So, paano ba tayo mabibigyan ng daan para makapamunga ang Espiritu sa ating buhay? Ang bunga ng Espiritu ay hindi bunga ng isang Kristiyano. Ito ay bunga ng Espiritu sa buhay ng isang Kristiyano. Ang Kristiyano ay walang kinalaman sa bungang ito. Ito ay gawa lahat ng Diyos. Paano nangyari ito sa isang, kung paano ito nangyari sa isang Kristiyano?
Kung maalala nyo, last week, ang topic natin patungkol sa kapuspusan ng Espiritu, may nabanggit ako na to be filled with the Holy Spirit does not mean that we receive more of the Holy Spirit, but that we give Him more of ourselves, o ang mapuspos ng Espiritu ay hindi nangangahulugan na tumanggap tayo ng higit na Espiritu, kundi napuspos tayo ng Espiritu dahil ipinaubaya natin ng higit ang ating buhay sa Kanyang pangunguna. So, ibig sabihin, kumbaga, more submission to the power of the Holy Spirit, makakakilos siya ng lubos-lubusan. Pero kung patikim-tikim ka lang, yung mga para kayong gusto mo maligo na tinatansya mo kung baka malamig, naku, ayaw ko maligo, mag-init muna ako ng tubig. Yung hindi mo bibiglayin, ay talagang wala. Pero kung diretso ka, full blast, diretso mong bigay ka agad ang buhay mo sa Panginoon, sa ang kapangyarihan ng Espiritu, makakakilos sa atin ng lubos-lubusan. Kaya, sabi ko nga, pinaka-key dito is obedience talaga. Yung mabilis kang, kumbaga, pag sanay ka na kasing sumunod, madali ka nang i-motivate ng Holy Spirit. Wala na yung kimi-kimi ba, kundi pag sinabi ng Espiritu sa'yo, larga ka kaagad. Kaya, more of the work of the Holy Spirit. Yun. Dahil sa ating pagpapaubaya ng ating buhay sa pangunguna ng Espiritu, kaya malaya siyang nakakakilos sa atin. Ang Espiritu ang pumupuno sa atin, hindi tayo. Kumbaga, ganun din dito sa bunga. Ang namumunga ay ang Espiritu na nasa sa atin. So, maipapakita niya na kung ikaw ay masunurin, yung dati mong masamang ugali, ay kayang, dahil sumusunod ka sa dikta ng Espiritu o nangunguna ang Espiritu sa buhay mo. So, ang gagawin niyan ay kabaliktaran doon sa mga buhay natin na salaman. So, ang namumunga ay ang Espiritu na nasa atin. Ang gagawin lang natin ay ang ipaubaya sa pangunguna ng Espiritu ang ating buhay. The more we give Him more of ourselves, the more He can bear fruit in us. So, the more na ipinaubaya natin ang Espiritu, sa Espiritu ang ating buhay, the more na makakapamunga siya sa atin. Siya ang namumunga, hindi tayo. So, kasi hindi mo nga kaya yan eh. Kung wala talaga, kung hindi maka-full blast na kumilos sa iyong Panginoon, hindi ka magiging mabait. Kasi ang hilig mo makalupa eh. Gagawin mo yung nature mo na tagalupa. Kaya ka lang nagiging mabait dahil binapayagan mo ang pagkilos ng Espiritu sa iyong buhay. So, hindi yun yung bunga na nanggagaling sa iyo. Bunga yan ng Espiritu sa buhay mo. Kasi nakikita, ando doon yung pinapatay mo, yung gusto mo mangyari sa buhay mo, at hinahayaan mo yung Espiritu na makakakilos ng malaya. At ang mayroon lang yan, sabi nga, the fruit of the Spirit, kaya nga sabi the fruit of the Spirit, hindi the fruit of the Christians. The fruit of the Spirit is love. Natuto kang magmahal, gawa na ipinaubaya mo ang kapangyarihan ng Diyos sa'yo. Kaya siya ngayon ang nakakapagbigay sa iyo ng pagsunod na nakikita mo na akala mo ikaw yung pero hindi ikaw eh. Kaya mo nagawa yan dahil sa kapangyarihan niya. Pero yung sarili mo mismo, hindi mo kayang gawin eh. Kaya nga kahit na pag nawawala ka na sa Panginoon, balik ka sa dati, napakabilis ng lipat eh. So ano ang mga bunga ng Espiritu? The fruit of the Spirit. Marami to. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, self-control. Kumbaga sa pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. So, kumbaga makikita ang fruit of the Spirit ay ang karakter ni Jesus. At ang ultimate goal ng mga Christians ay ang maging kagaya ni Kristo. Kung gusto nating maging kagaya ni Kristo, dapat nasa sa atin ang fruit of the Spirit upang maging kagaya natin ang Panginoong Jesus. So ito, kumbaga full blast na makakakilos ang Espiritu sa buhay natin. Yung verses kung saan makikita na ang ating ultimate goal is to be like Christ. Yung verses na yun ay nasa 1 Corinthians. Yung verse na yun ay nasa 1 Corinthians 11, verse 1, kaya nga tularan ninyo ako, sabi ni Paul, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. So, kumbaga, allowing the work of the Holy Spirit para makita sa buhay natin na namumunga
ang Espiritu sa buhay natin. Kumbaga, fully controlled tayo ng banal na Espiritu. Kaya, ang makikita sa iyo, biro mo yan, ikaw ang napaparangalan dahil sa ginawa ng Espiritu sa buhay mo. Kasi sasabihin ng mga tao, ang bait-bait naman yan. Pero, kaya nagiging mabait yan dahil nagpasakop siya sa Espiritu. Kaya ang nakikitang kabaitan ng Espiritu Santo yun. Kumbaga, ipapaliwanag natin to sa ang isang tao kasi pagpatay na, hindi na gumagalaw yan. Pero pag mag-take over sa buhay niya yung Espiritu Santo, kumbaga, vessel lang siya, lalagyan lang siya, na kung anong gustong gawin ng Espiritu ng Panginoon, dahil masunurin siya, magagawa niya yon. Marunong siya magmahal. Kasi ang Espiritu yung marunong magmahal. Siya ay sumusunod lamang. Kaya natututo siyang magmahal. Pero oras na niresist niya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, hindi na makikita sa kanya yung pagmamahal na yan. Ang makikita dyan yung dating pagkatao. Kaya hindi ang Kristiyano ang namumunga, ang Espiritu. Kaya the fruit of the Spirit, ayun ang sinabi niya sa Galatians. So, Romans 8, chapter 8, verse 29, sapagkat alam na ng Diyos noon pa man kung sino-sino ang kanyang magiging mga anak. At sila'y tinalagan niyang matulad sa kanyang anak na si Jesus para siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Yun ang Romans chapter 8, verse 29. Yung 1 John chapter 2, verse 6, ang sinumang nagsasabing siya ay sa Diyos, dapat siyang mamuhay ng tulad ni Jesucristo. So, fruit of the Spirit is a physical manifestation of a Christian's transformed life. Ang bunga ng Espiritu ay pagpapakita ng buhay na binago na ang Kristiyano. The more fruit we have, the more transformed we have become. Kung mas maraming bunga ang makikita sa atin, mas malaking pagbabago na ang nangyari sa atin. The more we are transformed, it's because we allow more of the Holy Spirit to move in our lives. Mas malaking pagbabago ang nangyayari na dahil mas pinayagan natin ang banal na Espiritu sa napangunahan ang buhay natin. And the opposite, the less fruit we have, the less transformed we have become. And the less we allow the Holy Spirit to move in our lives. At ang kabaliktaran, mas kaunting bunga mayroon tayo, mas kaunting pagbabago ang nangyayari sa buhay natin. At mas kaunting pagpapaubaya na pangunahan ang ating buhay ng Espiritu Santo. So, kung limitado mo lang, ayaw mong ibigay ang sarili mo, konti lang naman talagang makikita sa iyo. Asan yung pagpipigil sa kung yung pagpipigil lang sa sarili mo na control, yun lang ang makita kasi yun lang naman pinaubaya mo eh. Yung another fruit, hindi makikita sa iyo yung fruit ng Spirit kasi ayaw mong payagan na makakilos sa iyo eh. Kung pagpunta mo, kung kailan mo lang gusto na mag-attend, kung ayaw mo, ibig sabihin, you are ang may control, you are in control of everything sa buhay mo. Kung payagan mo ang Holy Spirit, kapiraso lang. Di kapiraso nga lang ang makikita sa iyo. Ay, mabait yan. Anong nakontrol sa iyo? Hindi nagsasalita kahit pagsabihan mo. Tahimik lang talaga. Picture lang ang makikita mo. Pwede na yun. Kaya, hindi mo ngayon matatansya. Ang hirap hulihin ng tao na hindi nagsasalita. Kahit ang Holy Spirit, hirap dyan eh. So, nakita po natin na talagang sa buhay ng tao, napakahirap ng kalagayan kasi, kumbaga, pag nakakaligtaan natin ang pagpapasakop sa pangyarihan ng Diyos sa buhay natin, mapapansin po natin dito na talagang walang mangyayari, bumabalik ang behavior ng isang tao sa lumang niyang pagkatao. Kahit na matagal ng Kristiyano yan, pag nawala ang kanyang attention, kumbaga hindi niya pinayagan ang Panginoon na manguna sa kanyang buhay, sigurado yan, bulta yan doon sa dati. Kaya sabi ko, parang sakit na diabetic yan. Pag hindi mo ininuman ng maintenance, magra-rise up yung diabetic. Kumbaga, kasi part ng laman, ito ang pangontra, ipapasok sa iyo para ngayon ma-disable niya yung force ng laman. Ay kaso, ang nangyayari, mas binibigyan pa nga natin ng ma-feed ang fleshly desire natin kaysa spiritual desires. So, mas binibigyan natin ng panahon ang flesh natin sa hilig niya.
O ngayon, tumingin kayo sa paligid, anong hilig niyan? Ang hilig niyan kung gusto lalo na, maganda mag-gym, pero kung ang hilig mo ay puro na lang gym, wala na yung Panginoon sa buhay mo, pinapatibay mo ang strength ng physical mo o flesh. Pero humihina ang lakas ng katawan mo, yung spiritual strength mo, nanghihina at lumalakas yung physical strength mo. Kaya maging matalino tayo sa pagpili. Lahat po, kung susundin natin ang ninais ng Espiritu sa ating buhay, siya naman yung tagapaalaala. Siya ang nagbibigay sa atin ng malinaw na instruction. Siya yung kapalit ng presence ng Panginoong Jesus nung nasa physical body pa. Ngayon, nung wala na siya, pumalit ang Espiritu Santo at dapat doon tayo lagi nakatuon sa binibigay ng Espiritu Santo kasi lahat naman na sinasabi niya sa atin ay yung mga narinig lamang yan. Yun nga sabi ng Scripture. Dapat manguna po tayo, mangunang Espiritu Santo sa buhay natin. At ang ginagawa niyan ay walang iba kundi ang Panginoon, galing sa Panginoon lahat yan. So, kung doon sa mga napag-aralan nating work of the flesh and the fruit of the Spirit, kung titingnan po natin ang ating mga buhay sa ngayon, may mga nakikita ka pa bang mga pagnanasa ng laman na present sa buhay mo, sa buhay natin, na hindi mo pa may suko sa Panginoon. So, o kaya sa fruit naman of the Holy Spirit, nasa sa iyo na ba yung siyam na bunga ng o kakaunti pa lamang? Nasa sa iyo na ba ang siyam na bunga o kakaunti pa lang? Baka naman, matagal ka ng Kristiyano, pero iilan pa lang ang nasa sa iyong bunga. Ibig sabihin, mabagal ang iyong paglago. Iisa lang ang ibig sabihin yan. Mas sinusunod mo ang mga ninanasan ng laman kaysa ninanasan ng Espiritu. So, naway, ang ating pag-aaral na ito ay maging challenge sa bawat isa na baguhin na natin ang ating pagsunod sa Panginoon. Malapit ang pagdating ng Panginoong Jesus, nakikita na natin ang mga palatandaan. Kaya, maging matalino tayo sa ating pamumuhay. Sabi na Paul sa verse 16, kaya mamuhay kayo ng ayon sa nais ng banal na Espiritu para hindi ninyo mapagbigyan ang pagnanasa ng laman. Ikaw pa rin ang magdidesisyon kung ano ang pipiliin mo. Pero syempre, ang dalangin ko na pipiliin nyo, ang mabuti, ang pagharian ka ng Espiritu at mamunga ka sa Espiritu dahil ito ang kalooban ng Diyos. So, purihin ang Panginoon at kung mapapansin natin, sabi ko nga kanina, kahit alam na natin lahat ito, ikaw pa rin ang magdidesisyon. Kung gusto mo na patuloy kang pagharian ng Espiritu Santo, doon ka lagi pumunta sa Kanya. Kumbaga, doon ka magpasakaw. Hindi doon sa mga bagay sa sanlibutan tayo nagpapasakaw. Maraming sistema at kaparaanan ng dyablo na halos ginagamit ngayon sa sanlibutan. At diyan tayo unti-unting hinahatak, binabagsak. Kung hindi po tayo matalino, kung hindi po tayo magpasakop sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, baka sa bandang huli, di natin alam kung saan tayo dadamputin. So, salamat sa Panginoon, salamat sa bawat isa, at purihin ang Diyos sa ginawa niya sa ating buhay, at tayo pong lahat ay manalangin. Purihin ka, Ama, sa ginawa mo sa aming kalagitnaan. Salamat po sa mga salita na muli mong pinagkaloob sa bawat isa, na palalahanan kami kung paano ang tamang pamumuhay, kung paano ang dapat maging matalino na makamta namin ang buhay na walang hanggan na iyong pinangako sa buhay ng bawat isa. Kaya salamat sa umagang ito, patuloy namin hinihiling sa iyo ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na samahan kami lagi, bigyan kami ng katatagang, kalakasan, na huwag kami madaya ng anumang kaparaanan ng mga sistema ng sanlibutan ito, kundi maging matatag ang aming pagsunod sa iyo. At salamat sa pananampalataya na pinagkaloob mo sa amin na ito ang nagbibigay sa amin ng katapangan, kalakasan upang maging matagumpay sa buhay sa araw-araw dito sa ibabaw ng lupa. Salamat, Ama, purihin ka. Binabalik namin ang kapurihan at katanyagan sa iyong pangalan, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Praise God.